ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 2, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Bilang ng nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, pumalo na sa 69. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi sa lindol sa Cebu. Malakas na lindol sa Cebu, dulot ng fault na huling naitalang gumalaw, 400 taon na ang nakalilipas ayon sa FIWOC. Dating DPWH Secretary Mark Villar, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez ipatatawag na ng ICI. Resolusyon na humihimok sa ICC na payagan ng interim release o house arrest kay dating Pangulo Rodrigo Duterte inaprubahan ng Senado. Bar parliamentary elections sa October 13, kinansela ng Korte Suprema. Sa ating Metro News, 2 empleyado ng BIR na aresto makaraang manghingi umano ng lagay kapalit ng mas mababang tax assessment. Sa ating Science and Technology News, solar weather forecasting, nais baguhin ng NASA at isang American technology company sa Amerika gamit ang AI. Sa ating namang lifestyle news, sa PICC binuksan na sa publiko matapos ang 6 na buwang restoration nito. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ang American singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang Vincent at If We Try. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, 76 years old na guro sa Amerika nasungkit ang world record para sa may pinakamahabang career bilang science teacher. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Lumobo pa sa 69 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV, 30 sa mga nasawi ay mula sa Bogos City na ground zero ng lindol. May naitala ring 22 nasawi sa San Remigio, 10 sa Medellin, 5 mula sa Tubogon at tig-1 sa bayan ng Sugod at Tabuelan. Sinabi ni Alejandro na karamihan sa mga nasawi ay nabagsakan ng debris. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa mga pinaniniwalaang nabagsakan ng guho. Nagpapatuloy din ang assessment sa mga gusali tulad ng ospital, eskwelahan, mga tahanan at iba pa. Mga impormasyon kaugnay sa lindol sa Cebu, pinapatiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tama at updated. Narito po ang report ni Grace Mariano. Pinapatiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Presidential Communications Office o PCO na tama at updated ang mga lalabas na impormasyon kaugnay sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu. Sinabi ito ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na nagtungo sa House of Representatives para sa pagsalang sa deliberasyon sa plenaryo ng Kamara ng 2026 budget ng PCO. Ayon kay Gomez, nais ng Pangulo na maiwasan ang pagkalat ng fake news at disinformation kaugnay sa kalamidad na maaaring magdulot ng panik o alarma sa publiko. Dagdag pa ni Gomez, kasama sa direktiba ni Pangulong Marcos na siguraduhing maipapaabot sa mamamayan ang ginagawa ng Pangulo at kanyang gabinete para matulungan ang mga naapektuhan ng trahedya. Oo, yun din yung instruction sa amin sa PCO na siguraduhin tama at updated yung mga impormasyon regarding sa lindol at yung mga aftershock nito, no? Para hindi mag-cause ng alarma sa publiko. Inatasan din kami na siguraduhin natin na yung ginagawa ng ating Pangulo at ng kanyang gabinete
makarating sa mamamayan natin in a very relevant and timely fashion. Yan po si PCO Secretary Dave Gomez. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nagpahayag ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon sa Pangulo, nakadeploy na sa mga apektadong lugar ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya upang magbigay ng tulong at suriin ang pinsala. Ang DPWH ang nakatuon sa kaligtasan ng mga kalsada at sa tulay habang ang DOE naman ang kumikilos para maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala rin ang DOH ng karagdagan tauhan sa mga ospital at ang DSWD naman ay naghahatid ng pagkain at iba pang ayuda. Kasama ang BFP sa Search and Rescue Operations at ang PNP ay nakatutok naman sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtulong sa paglilikas. Pinamumunuan ng OCD at NDRRMC ang koordinasyon ng lahat ng ahensya para sa mabilis na pagtugon. Kasabay nito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang lahat na manatiling alerto at makinig sa abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, mga kalsada at tulay sa Cebu, winasak ng lindol. Detalye ihahatid ni Angel Garcia. Malawak ang naging pinsala sa mga kalsada, tulay at gusali matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu, Martes ng gabi. Ayon sa ulat ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa NDRRMC, ilan sa mga pangunahing daan at tulay ang hindi na madaanan, habang yung iba naman ay limitado lamang sa mga light vehicles. Sa Daan Bantayan, hindi madaanan ng barangay poblasyon, habang sa Medellin, sira pero nadaraanan pa naman ang Bangon Bridge. Ganap naman na nawasak ang Lambusan at Lock Bridges sa San Remeo. Sa Sogod, parehong na-damage ang Tabunok Bridge at Leaky Gym, habang sa Tobogon, hindi madanaanan ang Salag Hanging Bridge. Sa Tuburan, tanging ang mga magagaan na sasakyan lamang ang maring dumaan sa Putat at Bagasawe Bridge, habang sarado para sa mga malalaking truck ang Langoyon Bridge at Fortaleza. Sa Bugos City, tumambad ang malalaking bitak sa highway sa Barangay Pandan, malapit sa Bugos Central School, habang sa Sibunga, pansamantalang isinara ang Kandait Mangyan Road. Ito ay dahil sa mga gumuhong bato. Sa Balamban, hindi naman madaraanan ang Aliwanay Bridge, habang sa Pinamungahan naman ay hindi na rin madaanan ang kalsada sa Bonga Lamak patungo ng Bunga Toledo dahil sa malalaking tipak ng bato. Sa ngayon, patuloy na naka-red alert ang buong Cebu PD RRMO dahil sa nararanasang aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Tinukoy ng PHIVOLCS na ang paggalaw ng isang offshore fault ang naging sanhi ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu noong Martes ng gabi. Ayon kay PHIVOLCS Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Ian Sevilla, ang naturang fault na nasa ilalim ng dagat ay huling gumalaw 400 taon na ang nakalilipas, kaya nagdulot ito ng malakas na pagyanig. Ayon sa PHIVOLCS, ang Cebu at mga karatig na probinsya ay nasa isa sa mga seismically active region sa bansa. Bukod sa mga pinanggalingan ng lindol gaya ng Bogo Fault, Daan Bantayan Lineament at Cebu Fault System, binanggit din ng PHIVOLCS na may mga local inland at offshore faults na ang ilan ay natatakpan ng mga bagong deposits na may kakayahang makalika ng mga lindol mula sa mahina hanggang sa malakas na magnitude. Hindi bababa sa 8 lindol na may lakas na 5.0 hanggang 7.2 magnitude ang tumama sa Cebu at mga karatig probinsya mula 1885 hanggang 2013. Samantala, balita naman kaugnay sa bagyong Opong, 3 million pesos na pondo para sa pagsasaayos ng sirang pasilidad ng Masbate Provincial Hospital dahil sa bagyong Opong i-turnover na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasirang pasilidad ng Masbate Provincial Hospital dahil sa bagyong Opong. Partikular na pinuntahan ng Pangulo ang emergency room complex at internal medicine ward ng naturang ospital. Kasunod ito, i-turn over din ng Pangulo ang 3 million pesos na pondo mula sa Department of Health para sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad.
Nagkaloob din siya ng 2 Starlink units para mapabuti ang komunikasyon at ilang generator upang tugunan ang kakulangan sa kuryente at mas makatanggap ng pasyente. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang dagdag na kagamitan upang masigurong matutugunan ang pangailangan ng bawat pasyente. Kasabay nito, nagpadala rin ng DOH ng ilang medical team sa mga evacuation center upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga evacuees. Batay sa pinakahuling tala, nasa 339 na pasyente ang naka-admit sa ospital na may 364 na medical personnel. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, magpapadala na rin ng subpoena ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kina dating DPWH Secretary at kasalukuyang senador na si Mark Villar, dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico, kaugnay sa isinasagawa nilang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang kinumpirma ni ICI Executive Director Brian Kit Hosaka kahapon. Ayon kay Hosaka, kabilang sa ipatatawag si Villar dahil siya ang dating kalihim ng DPWH. Pinamunuan ni Villar ang DPWH mula 2016 hanggang 2021 at ngayon ay namumuno naman siya sa Senate Public Works Committee. Sinabi naman ni Hosaka na nauna nang nag-imbitahan ng ahensya si Romualdez, ngunit hindi pa niya makumpirma kung natanggap na ng dating House Speaker ang subpoena. Nagsimulaan niya silang magpadala ng subpoena kina Romualdez, Ko at Villar noong pang magsimula ang pagdinig ng ICI sa pag-iimbestiga nila sa maanumalyang flood control projects. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan ng Senado ang Senate Resolution 144 o ang paghimok sa International Criminal Court o ICC para sa interim release o ang hilig na house arrest para sa humanitarian consideration kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa botong 15 na pabor, 3 tutol at 2 abstain. Kabilang sa mga bumoto ng no ay sina Senadores Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, habang nag-abstain naman o hindi bumoto sina Senate President Tito Soto III at Senador Raffy Tulfo. Nakasaad sa resolusyon na ang hiling na house arrest arrangement ay may kapalit na kondisyong ilalatag ng korte at hindi ito makakasagabal sa integridad ng paglilitis ng ICC. Kabilang sa mga sumuporta sa pagsusulong sa interim release ay si Senate Majority Leader Mig Zubiri, kung saan ipinaliwanag nito na ang kanyang pagsuporta sa resolusyon ay hindi dahil sa politika, kundi ito ay pagkamakatao dahil mismong siya ay mayroong ama ng edad ay 85 na nakararanas ng problema sa balanse at mayroon na ring demensya. Ipinaliwanag naman ni Hontiveros at Pangilinan ang pagtutol na magawaran ng house arrest ng dating Pangulo, bunsod ng bigat na ginawa nito sa kampanya kontra illegal na droga kung saan libo-libo ang nasawi. Samantala, Senador Ping Lacson nagpaliwanag sa kumakalat na larawang kasama sina Curly at Sara Diskaya. Report naman ihahatid ni Conde Batak. Conde. Nagpaliwanag si Senate President Pro Tempore Ping Lacson tungkol sa kumakalat na larawan niya kasama ang mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya. Paglilinaw ni Lacson, kinunan ang litrato noong huling linggo ng Abril sa pagtatapos ng 90-day campaign period para sa 2025 midterm elections. Bagoan niyang pagkikita ay minsan siyang binisita sa kanyang opisina sa tagig ng campaign supporter mula sa Davao City na si Fred Villaroman at kasama nito ang anak ni Diskaya at iniimbitahan siya para sa grand rally sa isa sa mga lalawigan ng Davao. Ang nakababatang Diskaya ay tumatakbo bilang party list representative ng Ako Pinoy o Ako'y Pinoy. Sunod na dumating ang mga magulang ng batang Diskaya at tumagal lamang ng 15 hanggang 20 minuto ang kanilang pag-uusap. Paglilinaw pa ni Lacson, tinanggihan niyang alok ng mga ito na sumama sa campaign rally bilang respeto na rin sa kanyang kaibigan na si Senate President Tito Soto III na kung saan ang pamangking si Mayor Vico Soto ay kalaban naman sa majority race ang mga Diskaya. Binigyang diin pa ng senador na hindi niya kilala ang mga Diskaya at iyon lamang ang una at tanging pagkakataon na nakasama niya mga Diskaya bago pa man pumutok ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Samantala, isa pang balita sa labas ng himpilan, pagpalag ni Senator Chis Escudero sa mas mataas na flood control budget kaysa sa agrikultura, kinumpirma ng Agri-Chief. Detalye, ihahatid ni Gina Mape. Pinagkibay ni Agriculture Secretary Francisco Julio Vera ang pagtutol ni Senador Chis Escudero sa mas mataas na pondo para sa flood control projects kumpara sa sektor ng agrikultura sa mga nakalipas na taon. Sa 47th ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry Summit, nagpasalamat si Laurel kay Escudero dahil sa pagsusulong ng senador na mapataas ang pondo ng kanyang departamento. Sa manifestation sa plenarya ng Senado, sinuportahan ni Escudero ang paglilipat ng mas malaking pondo sa Department of Agriculture sa halip na ilagay sa flood control. Noong 2023, 102.16 billion pesos lamang ang pondo ng DA habang 326.75 billion pesos bawat taon o 980.25 billion pesos ang total budget sa flood control mula 2023 hanggang 2025. Ani Escudero, tinulungan niya si Laurel na bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng DA. Ngunit tumawag umano sa kalihim si dating Congressman Saldico at pinapatanong umano ni Speaker Martin Romualdez kung bakit binawasan ang pondo para sa flood control. Sagot ng Agri-Chief, utos yun ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong 2026 budget season, nagpasya ang Pangulo na ilipat ang bahagi ng pondo ng DPWH sa ibang ahensya para maiwasan na ang umalya sa mga ghost project. Itinagalak ni Laurel ang hakbang ng Pangulong Marcos at sinabing malaki ang naging papel ni Escudero upang mapagdaanan ng mas malaking pondo ang mga magsasaka, mangingisda at iba pa sa sektor ng agrikultura sa susunod na taon. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, kinansela ng Korte Suprema ang pagsasagawa ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa October 13. Ito ay matapos na ideklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang Bangsamoro Autonomous Act 77 o ang BAA 77 o ang batas na naglilipat ng 7 district seats sa parlamento na orihinal na nakalaan para sa Sulu at ang BAA 58 na batayan para sa parliamentary elections. Ayon kay SA spokesperson Attorney Camille Ting, kailangang makapagdesisyon ang Bangsamoro Transition Authority ukol sa parliamentary districts hanggang sa October 30 ngayong taon. Inatasan naman ng SA ang COMELEC na isagawa ang BARM parliamentary elections bago sumapit ang March 2026. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 5 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, arestado ang 2 empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR matapos sumanong manghingi ng 600,000 pesos kapalit ng mas mababang tax assessment. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, nadakip ang 2 individual sa ikinasang entrapment operation noong Lunes. Tinukoy ang mga naaresto bilang sina Grace Riquel Lapuos, Group Supervisor at Personal Assistant nitong si Mila Yanson, na pawang mga empleyado ng BIR Revenue District Office 044 sa Taguig City. Tumanggap umano sila ng 600,000 pesos kapalit ng pagbaba ng tax assessment ng Hitch Park Solutions Incorporated. Mula sa orihinal na 36 million pesos, ibinaba umano ang assessment sa 6 million pesos at kalaunay naging 800,000 pesos, ngunit 200,000 pesos lamang ang may opisyal na resibo. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct for Public Officials at direct bribery. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 15 centavos. Nasa 68 pesos and 26 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 22 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 51 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 1. 46, 34, 13, 20, 1 at 17. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 205,990,080 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 17, 1, 45, 15, 35 at 29. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 8,910,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, solar weather forecasting. Nais baguhin ng NASA at isang American technology company sa Amerika gamit ang AI. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Sinusubukan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA at American Technology Company ng IBM na baguhin ang paraan sa pag-predict ng solar weather patterns gamit ang Surya, isang open-source artificial intelligence o AI model na sinanay sa high-resolution solar observation. Ayon sa NASA, ang Surya na hango sa salitang Sanskrit na nangangahulugang sun o araw ay gumagamit ng AI upang i-analyze ang malaking bilang ng solar data na layong matulungan ang mga siyentipiko na mas maunawaan ang mga solar eruption at ma-forecast ang lagay ng panahon sa kalawakan na nagbibigay banta sa mga satellite, power grid at communication system. Hindi tulad ng mga karaniwang solar weather model na gumagamit ng limitadong satellite imagery, inihayag ng IBM na sinanay ang nabanggit na AI model sa 9 na taong detalyadong datos mula sa Solar Dynamics Observatory ng NASA na nagbibigay ng superior spatial resolution at kakayahang ma-detect ang mga solar feature sa isang antas na detalye at konteksto na hindi pa naaabot ng large-scale AI training workflows. Available ang Surya sa Hugging Face, isang AI community at platform kung saan ang mga machine learning model, dataset at application ay bukas at na-access ng publiko. Sa malawakang paggamit ng artificial intelligence sa kasalukuyang panahon, naniniwala ang IBM na maaaring maging mas madali sa hinaharap na ma-access ang pagtataya ng lagay ng panahon. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa PICC binuksan na sa publiko matapos ang 6 na buwang restoration nito. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Muling nagbukas sa mga pinto ng Philippine International Convention Center o PICC sa publiko, kasunod ng 6 na buwan na restoration at refurbishment nito. Kabilang sa kapansin-pansing mga pagbabago sa PICC ay mga marble tiles sa lobby, ang restored shining drop lights nito, muling pagpipinta ng kisame, laser cleaning ng mga pader nito, at restoration ng mga muebles na itinayo pa noong 1976. Isa rin sa mga malalaking pagbabago sa PICC ay ang muling pagbuhay sa orihinal na pebble wash flooring ng courtyard, ang restoration ng mga ponds sa lugar, at improved landscaping nito. Mayroon ding mga bagong infinity waterfalls, modernong ilaw at 30-speaker audio system. Itinayo ang PICC noong 1976 na kaunaw ng International Convention Center sa Asia at sikat sa pagpapakita ng kultura at kausayang Pilipino sa bawat kaganapang binibigyang buhay nito. Dinisenyo ito ng kilalang Filipino national artist na si Leandro V. Locsin at tahanan ng mga obra ng mga Filipino painter at sculptors. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito ang ika-80 kaarawan ng American singer, songwriter, and guitarist na si Don McLean. Isinilang si Don McLean o Donald McLean III sa tunay na buhay noong October 2, 1945 sa New York, USA. Kilala si McLean sa tawag na American Troubadour o King of the Trail. Ilan sa mga impluwensya ni McLean sa kanyang musika ay sina Buddy Holly at Frank Sinatra. Sa kanyang karera sa musika, maraming pagkilala ang natanggap ni McLean, kabilang ang pagkakaluklok sa kanya sa Songwriters Hall of Fame. Noong January 2018,
Na-certified naman ng Broadcast Music Incorporated o BMI ang kanyang awitin na American Pie matapos na umabot sa 5 milyon ang airplays nito, habang 3 milyon naman para sa kanyang isa pang awitin na Vincent. Maliban sa American Pie at Vincent, ilan pa sa mga awiting pinasikat ni Don McLean ay ang Castle in the Air, If We Try at ang And I Love You So. Balitang kakaiba. Sa atin naman balita ang kakaiba, 76 years old na guro sa USA. Nasungkit ang world record para sa may pinakamahabang career bilang science teacher. Detalye po ng balitang kakaiba, ihahatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Kenny at Darlene, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Naging mas espesyal ang retirement celebration ng isang 76 years old na guro sa Amerika. Makaraang masungkit din niya ang Guinness World Record para sa longest career as science teacher sa male category. Si Kenneth Savage ay naging guro sa science sa Westbrook High School sa Connecticut, USA sa loob ng 54 years and 249 days. Nagsimulang magturo si Kenneth noong 1970 at sa loob ng halos 5 dekada, itinuro niya ang iba't ibang science subjects. Kabilang ang chemistry, biology, anatomy, physics, marine biology at small animal studies. Nakilala rin siya sa kaniyang malikhaing pagpaplano ng aranin dahil para ganahan ang kaniyang mga estudyante na mag-aral ay nagdadala siya ng mga buhay na hayop tulad ng raptors, unggoy at ang kaniyang sikat na alagang kakatu na si Marshmallow. Sa kasagsagan ng isang salo-salo noong Hunyo para sa retirement ni Kenneth, doon din sorpresang iginawad sa kanya ang Guinness World Record. Ang kanyang anak na si Sarah ang nagpursige na makatanggap ito ng Guinness World Record sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga ebidensya at testimonya mula sa kanyang mga kasamahan. Ayon kay Sarah, malaki ang kontribusyon ng kanyang ama sa mga estudyante at sa pamilya at naging inspirasyon para sa kanyang mga apo na magkaroon ng career sa science, technology, engineering, mathematics o STEM. Alam mo, ito ang talagang katotohanan dyan, Darlene at Kenny. Paggawin mo lang yung mga dapat mong gawin, mga obligasyon mo sa mundo, talagang i-reward ka, no? At ang reward na yan ay patunay ng iyong pagiging mabuti at pagiging magaling sa iyong larangan. So, talagang yun ang pinaka-the best na reward, no? Yung hindi mo hiningi. Kasi yung iba parang gustong sila mismo mag-demand para awardan sila o rewardan sila. So, ang reward talaga dapat yung kusa na binibigay sa iyo at para mapasalamatan din sa iyong kontribusyon. At ang anak niya, nakita naman talaga ang kontribusyon ng ama. So, yun yun ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Kung si Doc Justin, just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Thank you. Ano rin to, partner Kenny, no? Parang pagbibigay pugay na din sa ating mga teachers dahil tayo po ay nagse-celebrate ng National Teachers Correct. Day. Alam ko ngayon yung celebration sa mga public school kung di ako nagkakamali. At sa October 5 mismo, yung celebration po ng National Teachers Day. So, ayan. Yes. Pagpupugay sa mga Pagpupugay guro. sa ating napaka-noble na trabaho. correct. Napakahirap. Ang pasensya dyan ay napakahaba. Tama. Kailangan, di ba? Para sa mga bata. Correct. Ayan na, Kenny, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan para po sa opinion mo, opinion ko.
Pamilyar ba kayo at nakikilahok ba kayo sa earthquake drills? Ayan, mahalaga ito mga kanyusik, lalo na ngayong talagang ganitong panahong tumatama ang malalakas na lindol. Dapat alam natin kung ano ang gagawin. So yan po ang ating pag-uusapan mamaya sa opinion mo, opinion ko. Muli po ang ating katanungan, pamilyar ba kayo at nakikilahok ba kayo sa earthquake drills? Ayan, pwede nyo na pong ipadala ang inyong opinions sa ating text line 0929-321-8738 at pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, October 2, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 84 days bago ang araw ng Pasko.